Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo rin nasa ikalawang araw ng ating nobinaryo. Pasasalamat sa biyaya ng parokya, sa biyaya ng isa't isa. At harinawa ay patuloy tayong maakay ng ating Panginoon patungo sa kaganapan ng ang ating buhay. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, talo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang paglagay nila sa atin ay mga mababang mabababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid, at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan, upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal, at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang naging usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos, hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan, hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng Poon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo.
Kupkupin man siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukop siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Naroroon ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niyang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siya nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya, ngunit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kahit nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa akin lamang. Ang totoo, ang siya nagsugo sa akin, ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Taghanda, ipinagdiwang at ngayon ay sinusugo. Mga kapatid, sa Ebanghelyo na ating napakinggan ay nagdiriwang ang mga Hudyo na isa sa pinakadakilang kapistahan nila. At ito yung pista ng Tolda. Pisang tawag nila dito ay Feast of the Tabernacle. Kaya ano ba itong pista ng Tolda kung saan ay pumunta si Jesus ngunit hindi hayagan? Ang pista po ng Tolda ay paggunitan ng mga Hudyo sa kanilang mga ninuno nung sila'y naglalakbay patungong pangakong lupa sa loob ng 40 taon. Dahil sila'y naglalakbay, kadalasan po ay naninirahan lamang sila sa mga Tolda. Kaya yung pagdiriwang nila ng kapistahan ng Tolda ay pag-alaala ng kanilang mga ninuno na naglalakbay patungo sa pangakong lupa ay minsang nanirahan sa mga Tolda. Ang kapistahan po ito ay pinagdiriwang ng 7 araw. At kadalasan po, may ilang mga Hudyo ang nagtatayo ng mga Tolda sa paligid ng templo. Upang sa gayon, yung mga present-day generation ng mga Hudyo ay maunawaan nila kung ano yung kapistahan na kanilang ipinagdiriwang. At dito pumunta si Jesus, ngunit hindi hayagan. Kayo, nung kalagitnaan po ng kapistahan,
Nagpunta si Jesus sa templo at nagsimula po siyang mangaral. At sa kanyang pangangaral, may mga tao nakakita, may mga tao nakarinig. At katulad ng mga nagdaang mga ebanghelyo, hati-parati ang pananaw ng mga Hudyo sa katauhan ng ating Panginoon. Merong naniwala, nakinig, merong hindi pa rin naniwala. Kaya nagtataka sila. Hindi ba ito yung kanilang hinahanap? Bakit ngayon ay hayagan siyang nangangaral sa templo pero walang dumadakip sa kanya? Kaya sa gitna ng ganitong, sabi nga, pagkalito, pagkamangha, paniniwala ng mga Hudyo, ay nagsalita ang Panginoon na siya ay sinugo ng Diyos Ama. Hindi niya siya nakikilala, pero nakikilala siya ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang magandang tingnan natin dito sa bahagi ito ng Ebanghelyo ay yung mismong ginawa ng Panginoon. Yung pagpunta niya sa kapistahan ng Tolda. Kasi sa lumang tipan, habang naglalakbay ang mga Israelita, sino ang namuno sa kanila? Habang naglalakbay ang mga Israelita patungong pangakong lupa, sino ang nanguna sa kanila habang naglalakbay? Sino po? Sino? It starts with the letter M. Sino? Si Moises. So si Moises ang nanguna sa mga Hudyo, sa mga Israelita, sa kanilang paglalakbay sa loob ng 40 taon sa ilang patungo sa pangakong lupa. Ngayon, yung presensya ni Jesus sa pisan ng Tolda, yung presensya ni Jesus sa pisan ng Tolda ay pagpapahayag niya ng na siya ang bagong Moises. Na siya ang mangunguna sa mga Israelita, sa mga Hudyo, hindi na lamang sa pangakong lupa, kundi sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Si Jesus na ang mangunguna sa mga Hudyo, gayon din sa bawat sa atin, hindi na sa pangakong lupa, kundi patungo na sa kaharian ng Diyos, patungo sa kalangitan. Alalaong bagay, patuloy tayong sinasamahan ng ating Panginoon sa ating paglalakbay patungo sa kaganapan ng ating buhay. Papaano? Una, sa pamamagitan ng ating inang simbahan. Ang katawang mistiko ng ating Panginoon sa pamamagitan ng simbahan kung saan dito ay pinagdiriwang natin iba't ibang mga sakramento na tinatag ng ating Panginoon. Ang mga ito ay tulong natin upang sa gayon habang tayo ay naglalakbay, may biyayang tinatanggap ang bawat isa sa atin. Sa paglalakbay, maaaring mapagod tayo, maaaring maligaw tayo ng landas, kaya nga nandiyan ang sakramento ng kumpisal. At yun yung ginawa natin kahapon. Sa paglalakbay, maaaring magutom tayo, kaya nga nandiyan ang Eucharistia, upang tayo patuloy na bigyan ng pagkain nagbibigay buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. Kumbaga, si Jesus patuloy tayong pinangungunahan, patuloy tayong sinasamahan upang sa gayon matahak natin ang tamang landas, upang sa gayon ay makarating tayo sa kaganapan ng buhay sa kalangitan. Maaaring may mga pagkakataon magmimisula tayo mga Israelita. Di ba kahapon ang sinabi natin ay isa sa pinaka maling nagagawa ng mga Israelita ay yung kanilang pagiging makakalimutin. Kaya ang paalala natin kahapon ay patuloy nating alalahanin ang kabutiang loob ng Diyos na naranasan natin. Tayo patuloy na sinasamahan ng Panginoon upang patuloy nating makita, maranasan ang kagandang loob,
ang kabutiang loob ng ating Panginoon. Tayo po ay napapaloob sa ating pagdiriwang ng paghahanda natin bilang pasalamat sa unang taong anibersaryo ng pagkakatalaga ng simbahan at gayon din ay 76 na taong pagkakatatag ng simbahan. Marami nang naging bahagi ang ating parokya. Merong mga dumating, merong malis, merong mga wala na. Pero ang bawat isa sa kanila, itong 75 years of existence, ay nakasisigurado tayong nagabayan at naakay ng ating Panginoon. At tayo ay patuloy, ito yung patuloy na ginagawa ng ating Panginoon. Sa ating pong unang pagbasa, mula po sa aklat ng karunungan, yung mga masasama ay naiinis doon sa mga mabubuti. Bakit? Kasi pinamumukha sa kanila ng mga mabubuti yung kasama na kanilang ginagawa. Kaya anong pinalo nila? Tambangan, pahirapan, tignan kung hanggang saan yung kanilang kabutihan. Kasi di ba, minsan, yung bang sa ating mga tao na kahit daw gaano kabuti ang tao, minsan umaabot sa sukdulan na yung pagtitimpi. Kaya minsan, maaring akala natin ay mapagtimpi pa rin, pero there will come a point na parang tama na, sobra na. Maring ganoon din tayo. Maraming pagsubok, maraming nangiinis, maraming mga pasaway, maraming problema na kinaharap tayo bilang isang individual, bilang isang parokya, bilang bumubuo sa iba't ibang mga samahan, bilang mga naglilingkod, o simpleng mga mananampalataya ng ating parokya. Iba-ibang karanasan natin. Iba-iba. Pero sa gitna na lahat ng iyan, ang patuloy nating alalahanin, ang patuloy nating panghawakan, merong Jesus na sinasamahan tayo sa paglalakbay patungo sa kalangitan, patungo sa kaganapan ng buhay. Kaya nga bilang isang parokya, mahalaga na patuloy tayo nauhubog, patuloy tayong nagagabayan, patuloy tayong nagpapaakay, patuloy tayong nagpapaakay at patuloy tayong nang-aakay ng mga tao upang sa gayon sama-sama nating tahakin ang landas patungo sa bagong langit, sa bagong lupa, ang kaganapan ng ating buhay. Amen. Sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ating itutugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya naway manampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo naway magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha,
naway maranasan ng nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway matamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming nasa langit, sinugong mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatido, pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito si kapagpapatawad ng mga kasalanan, ay sinawang magpaging dapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesus upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban na mga pitokhay kanyang damayan. Kaya yung inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa lagi kami makasunod. Kaya kaisa namang anghel, ang sisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
mapupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya triyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tutumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang
araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan. Samantalang aming masayang pinananabikan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayo kasama si Jesus sa paglalakbay patungo sa kaganapan ng buhay. Salamat sa Diyos.